Happy 19th year anniversary sa bawat isa. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. 19 na taon. Wow. Hindi po biro yung 19 na taon. Hindi po biro yung pagsisimula natin. Marami tayong dinanas, marami tayong mga pagsubok. Lahat yan ay nilampasan natin sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na pinaniniwalaan natin kaysa sa nasa sanglibutan. Amen? We believe in our God that He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to His power. Amen? Pakisabi sa katabi mo, salamat nandito ka. Welcome. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome sa Acts Community Ministries. Happy anniversary sa bawat isa. At alam po ninyo, ano man ang mangyari, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga maaaring maganap, we will go deeper and stronger in our relationship with the Lord. Amen? Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, mananatili tayong malalim at malakas sa ating relasyon sa ating Panginoon at patuloy tayong mamumuhay sa pananampalataya. Amen? The Bible says, the just shall live by faith. Ang mga matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Now, tingnan po natin yung 19 na numero. Ano ba ibig sabihin yan? 19 means living by faith. Wow. Pamumuhay sa pananampalataya. Last year, I remember our message is about the legacy of faith. Na tayo po bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Panginoon, meron tayong legacy, meron tayong ipapasa, meron tayong ipapamana, at yun ang pananampalataya sa Diyos. Wala akong may bibigay na mana, wala akong may bibigay na kayamanan, ang aking may papasa sa aking generation ay ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kailanman ang Diyos hindi siya naging masama, kailanman ang Diyos hindi siya naging unfair. Hindi unfair ang Diyos. Lagi siyang fair over siya sa kanyang pagmamahal sa atin. Pakisabi sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Patuloy kang manalig sa Kanya, patuloy kang sumampalataya sa Kanya, sapagkat lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Ang pamilya natin galing sa Diyos, ang kabuhayan natin galing sa Diyos, ang kagalingan mo galing sa Diyos, ang buhay mo galing sa Diyos, ang pag-ibig na meron ka galing sa Diyos, ang pananampalataya galing sa Diyos. Amen? Faith is a gift of God and it comes from God. Therefore, God wants us to live by faith. So ito po yung tema po natin, na mamuhay tayo sa pananampalataya, magsalita tayo na may pananampalataya, lumakad tayo sa pananampalataya. Amen? Sapagkat ang matuwid, mamumuhay, at lalakad sa pananampalataya. So ngayong sandali, hindi ko na po pahabaan yung akin pong introduction. Nais kong mangusap o mangaral sa paksang living the God kind of faith. Mamuhay tayo sa pananampalataya na katulad ng pananampalataya ng Diyos. Katulad. Pwede ba tayong mamuhay sa pananampalataya na katulad ng pananampalataya ng Diyos? Pwede po ba? Pwede po ba tayong mamuhay ng matuwid na katulad ng Diyos? Pwede po ba tayong lumakad sa pag-ibig na katulad ng Diyos na nagmahal sa atin? Pwede ba natin maging katulad ng Diyos? We were created in the image of God. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos at nais ng Diyos na tayo po bilang kanyang mga anak ay maging katulad niya. Bakit? Kasi ikaw at ako ay representative niya. Ikaw at ako ay katawan niya. Kinatawan ka ng Panginoon. Tayo yung kanyang ambassador. Tayo yung kanyang representative sa mga tao. Kaya pagka ikaw ay nakikita ng mga tao, ang dapat nilang makita sa iyo ay ang Panginoong Jesus. Amen? Makita siya sa atin. Makita hindi ikaw kundi ang Panginoong Jesus. Makita yung kanyang pag-ibig sa iyo. Makita yung kanyang kabutihan sa iyo. Makita sa iyong buhay yung kanyang pananampalataya. Kaya pwede ba tayo mamuhay sa pananampalataya na katulad ng pananampalataya ng Diyos? Pwede bang na ang pananampalataya ng Diyos ay maging pananampalataya natin? Pwede ba na ang buhay ng Diyos ay maging buhay natin? Pwede bang ipamuhay natin ang buhay ng Diyos? Jesus said, I have come
to give you life and to have it more abundantly. So, parito siya para bigyan kanya ng buhay at yung buhay niya sumagana sa iyo. It's no longer I that lives, but Christ. Na makita si Kristo sa atin. Na ikaw at ako ngayong sandali bilang anak ng Diyos, maging kamukha ka ng Panginoon. Amen? Are you with me? Boring ba ang buhay pagka magkakamukha ang lahat ng tao? Hindi. Sapagkat lalong gaganda ang buhay kapag kamukha mo si Lord. Amen? Kapag kasi nakikita sa iyo, nagre-reflect sa iyo yung kanyang kabutihan, gumaganda ang buhay, nagre-reflect sa iyo yung kanyang pagmamahal, lalo tigit yung kanyang pananampalataya, nakikita sa iyo. So, the God kind of faith, ito pong katulad ng pananampalataya ng Diyos, no? Is the type of faith Jesus talk about in the Bible. Yung pananampalatayang ito na katulad ng pananampalataya ng Diyos, ito yung pananampalataya ng Panginoon. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay makapangyarihan. Ang pananampalatayang ito ay victorious, powerful. At nais ng Diyos, ang bawat isa maging victorious, mamuhay ka ng matagumpay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos, nais niya na mamuhay ka ng matagumpay. Nais niya na mamuhay ka na pinagpala. Ano man yung iyong kinalakihan, ano man yung religious affiliation mo, ano man yung iyong pinanggalingan, saan ka man nakatira, ano man ang kalagayan mo sa buhay, nais ng Diyos magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. It's all about faith in Jesus. Faith like Jesus. It is the same faith that Jesus taught and transferred to His disciples. Yung pananampalatayang tinutukoy ko, yung God kind of faith, ito yung pananampalataya na itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ito yung kanyang ipinasa. Ito rin po yung the same faith na meron si Apostol Pablo, na talaga namang naging makapangyarihan ng lingkod dito ng Diyos at naisulat niya ang almost 13 epistles, books in the Bible, particularly the New Testament. You see, it is the same faith, God kind of faith that God wants us to have. Nais ng Diyos magkaroon ka ng pananampalatayang katulad ng sa Panginoong Hesus. Hindi lamang po yung tutularan natin, susundan natin ng Panginoong Hesus. Jesus said, I have given you an example that you should follow me, that you should imitate me. So pagka sumunod ka kay Jesus, naging follower ka ni Jesus, naging believer ka ni Jesus, nais niya kung ano meron siya, meron ka rin. Amen? Meron siyang buhay, meron ka ring buhay. Nasa kanyang pag-ibig na hindi nabibigo, hindi nag-fail, na ito rin ang ipamuhay mo. Amen? Nasa yung pananampalataya niya, ito rin yung maging pananampalataya mo. The same faith that God wants us to have. So it is important for us to have this understanding because there is power, may kapangyarihan sa pagkakaroon ng katulad na pananampalataya ng Diyos. At para maintindihan po natin yan, maunawaan natin na pwede pala tayong magkaroon ng pananampalataya na katulad ng sa Diyos. Pwede pala na maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Magsalita ka na katulad ng Panginoong Hesus. Mamuhay ka na katulad ng Panginoong Hesus na matuwid. Mamuhay ka sa katuwiran, mamuhay ka sa kabanalan, mamuhay ka sa kalinisan ng buhay. Pwede yon. Amen? Kasi natuto tayo sa isang paniniwala na atin ka lang ng simbahan, atin ka lang ng church, at pagkatapos uwi ka na, walang impact, walang reflection. Mga kapatid, ang totoong paglilingkod, paniniwala at pananampalataya sa Diyos, may impact ito. May reflection ito. May pagbabago sa buhay. Na makita sa iyo yung image ng Panginoong Hesus. Makita sa iyo yung larawan ng Panginoong Hesus. So para higit natin itong maintindihan, sinabi po ng Mark chapter 11 verse 22, in the New King James Version, it says, Jesus answered and said to them, have faith in God. Kausap ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kaalagad at kanyang sinabi, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Now, take note of this. Titignan po natin yung mga translations nito. Ano ba ibig sabihin ng sinabing ito ng Panginoon sa Mark 11:22? At ano sinasabi ng ibang translation tungkol dito? At yung original translation. Sabi rito, in Mark 11:22, in the 1599 Geneva Bible, it says, Jesus answered and said unto them, have the faith of God. Hindi niya lang sinabi na magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos,
Kundi sinasabi rito ng version ng 1599 Geneva Bible, have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalatayang tulad sa Diyos. O magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. O katulad ng sa Diyos. In the Revised Translation, ng Geneva Translation, it says, Jesus answered and said to them, have the faith of God. The same din, kahit anong revised translation niya, magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. Have the faith of God. In other version, it says, in the Douay Rheims 1899 American edition, it says, Jesus answering them, said to them, have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. And this is the God kind of faith, katulad ng pananampalataya ng Diyos. Marami sa atin, gusto lamang natin yung katuwiran ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kagalakan ng Diyos, pero yung pananampalataya ng Diyos, minsan, nagkakaroon tayo ng question sa mind natin, pwede ba yon? The Bible is saying to us, Jesus is saying to us, have the faith of God. In the Wycliffe Bible, it says, another version, another translation, it says, Jesus answered and said to them, have ye the faith of God. Sa Tagalog, magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. In the Young's Literal Translation, it says, and Jesus answering said to them, have faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. Now, if we will look into the original words in Greek, we will discover that this verse should be correctly translated as, have the faith of God. Yung sinabi ni Jesus na have the faith of God, or have faith in God, the original context nun, yung context niya talaga, yung translation niya talaga, it means have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. Magkaroon ka ng pananampalatayang katulad sa Diyos. So Greek scholars tell us that it should be translated as have the God kind of faith. So yung mga Greek scholars, mga Greek theologians, scholars ng Bible, ng Greek language, sabi nila, it should be translated as the have the God kind of faith. Magkaroon ka ng pananampalatayang katulad sa Diyos. Now listen carefully mga kapatid. Ito po ay nagbibigay sa atin ng understanding, and this is my prayer. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding be enlightened. Kasi yung ating pagkaunawa may matayan. At ito'y pinapanalangin natin. Ako, every day I prayed for this. Tagal ko nang pinagpipray na maliwanagan yung mata ng pagkaunawa ng bawat isa. Ako, particularly sa aking pamilya. Kasi kapag kayong mata ng iyong pagkaunawa may takip, hindi mo maiintindihan kung ano sinasabi sa'yo. Hindi mo maunawaan kung ano sinasabi ng Bible. Kaya merong iba nga, nakapag-aral sila, mataas yung kalagayan sa buhay, pero hindi nila naiintindihan sinasabi ng Bible. At may mga iba na naniniwala naman sa Diyos, pero hindi nila talaga lubusang maintindihan. And this is my prayer, that God will give you this understanding. That the Lord will open your spiritual eyes. Amen? Pakisabi natin, taas natin ating kamay. Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, open my spiritual eyes. Open my spiritual understanding. In Jesus' name. Amen. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Para maintindihan natin ang salita ng Diyos, we need to ask the Lord, open my understanding, Lord. Open the eyes of my understanding, that I may know, that I may understand. Mabuksan yung ating mata, mabuksan yung ating pagkaunawa, kung ano ibig sabihin yung pananampalataya sa Diyos o yung katulad ng pananampalataya sa Diyos.
Kaya nga po, kung nais natin ngayong sandali, no, sa ating pong celebration nito, sa ating pong pagse-celebrate ng 19th year na ang ating tema ay Living by Faith. Kung nais nating maintindihan yung pamumuhay sa pananampalataya at yung pagkakaroon ng pananampalataya na katulad ng sa Diyos, kinakailangan nating makita o maunawaan kung paano dinemonstrate ito, kung paano ito ay pinakita ng Panginoong Hesus, kung paano ang Panginoong Hesus namuhay na mayroong pananampalatayang katulad ng sa kanyang Ama na nasa langit. So tingnan po natin yung sinasabi sa Mark chapter 11 verse 22. And we will read that in this Revised Geneva translation. And Jesus answered and said to them, have the faith of God. Have the faith of God. Have the faith of God. For truly I say to you that whoever, sabihin natin, whoever. Pag sinabing whoever, kahit na sino yan, pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng lalaki o babae, ano man yung kalagayan sa buhay, may pinag-aralan o wala, whoever. Sino man, whoever shall say to this mountain, that mountain, yan ay isang figurative speaking na mountain of problem, mountain of sickness, mountain of trouble, and everything that hinders your walk with God. It says, whoever shall say to this mountain, be taken away and cast into the sea, and shall not waver in his heart, shall not doubt. Hindi siya mag-aalinlangan sa kanyang puso na yung kanyang sinabi ay kanyang pinaniwalaan, but shall believe that those things which he says shall happen, whatever he says shall be done to him. Na kung siya'y maniniwala na ang kanyang sinabi ay mangyayari, anuman, whatever, anuman yung kanyang sinabi, ay magaganap sa kanya. Verse 24, it says, therefore I say to you, Jesus is saying, I say to you, whatever you desire when you pray, believe that you shall have it and it shall be done to you. Whatever. Take note of that. Jesus said, whatever. When we say whatever, whatever. Kahit ano. Nanasa mo o ninais mo, kapag ito'y hiningi mo, pinanalangin mo, maniwala ka. Maniwala ka. Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Believe that you shall have it. Maniwala ka na tinanggap mo na, and it shall be done to you. Amen? Ano man yung pangangailangan mo? Ano man yung hinihingi mo? Ano man yung trouble mo ngayon? Ano man yung problema mo ngayon? Ano man yung kinakaharap mo na parang malaking bundok sa iyo? Hingin mo. Sabihin mo. Paniwalaan mo. At kapag pinaniwalaan mo, na ito'y maalis sa iyo, mangyayari sa iyo. Naniniwala po kayo doon? Sino naniwala, taas ang kamay? Amen. Kung hindi nagtaas ng kamay, I hope maniwala ka. Now here, makikita natin dito, ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad on how to live the God kind of faith. But specifically, how the God kind of faith works. Ito yung talaga tinuturo niya. Specifically, sabi niya, how the God kind of faith works. Paano ang katulad ng pananampalataya sa Diyos ay gumagawa, kumikilos. Now, tingnan natin kung paano ito ipinaliwanag o itinuro ng Panginoong Hesus o ipinakita o dinemonstrate ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Tingnan natin yung context nito. Mark 11 verse 12. Sa Tagalog, sabi rito, Marcos, ang Biblia. Kinabukasan nang dumating sila mula sa Bitanya ay nagutom siya. Sino yung nagutom? Sa context na ito, nagutom ang Panginoong Hesus. Verse 13, pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos, nakakita siya ng fig tree or yung puno ng igos na may mga dahon. Lumapit siya upang tingnan kung may matatagpuan siya roon. Nakakita siya ng puno ng igos, lumapit siya kung meron siyang makikitang bunga. At nang siya'y makalapit doon, wala siyang natagpuang anuman kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng mga igos.
o hindi pa panahon ng pagbubunga. Kaya paglapit niya, wala siyang nakita na bunga. Verse 14, sinabi niya rito, Jesus spoke the word of faith. Wala nang sino mang makakakain pa ng bunga mula sa iyo, sabi ng Panginoon. Nung nilapitan niyang puno na walang bunga, sabi niya, wala nang makakakain sa iyo. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. He said the word, let no one eat fruit from you ever again. Narinig ito ng mga alagad niya. Kaya sabi ng Mark 11 verse 20, kinaumagahan, habang sila'y nagdaraan, nakita nilang puno ng igos na natuyo mula sa mga ugat. When Jesus said, no one eat fruit from you ever again, o sabi niya, wala nang makakakain ng bunga sa'yo, narinig ito ng kanyang mga alagad. The following day, 24 hours a day after that, kinaumagahan, habang sila'y nagdaraan, nakita nilang puno ng igos na natuyo mula sa mga ugat. Nakita ng mga alagad na yung puno na nilapitan ng Panginoong Hesus nung isang araw, na kinausap ng Panginoon at sinabihan niyang wala nang kakain ng bunga mo, natuyo yung puno. Hindi kaagad natuyo yung puno. After 24 hours, tsaka siya nakita nila, nadaanan nila na natuyo mula sa mga ugat. And verse 21, nang maalala ni Pedro ay sinabi niya sa kanya, Rabbi, tingnan mo, ang puno ng igos na iyong isinumpa ay tuyo na. At ano sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Verse 22, sumagot si Jesus sa kanila at sinabi niya, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, may mga taong nagko-question, bakit ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa puno ng igos at naganap siya ng bunga? Eh hindi naman kapanahunan ng pagbubunga. Di ba sabi ng Bible, hindi pa panahon ng pagbubunga. Right? Tama po? Hindi pa panahon ng pagbubunga. And yet, ang Panginoong Hesus lumapit doon sa puno ng igos at naghanap siya ng bunga. You know why? Bakit ang Panginoong Hesus ay lumapit doon sa puno? Kasi nakita niya yung puno na maraming dahon. At naniniwala siya sa panahon na yon, sa bansang yon, sa kanila, na kapag ang isang puno, marami siyang dahon. May mga natitira pang mga bunga. At naghanap ang Panginoong Hesus ng bunga. Pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya, hindi ka na magbubunga o wala nang kakain ng bunga sa iyo mula ngayon. Yun yung reason. Pangalawa, Jesus is the giver of life. Life flows from Him. Sa Kanya galing ang buhay. Pero yung puno na binigyan niya ng buhay, nilapitan niya at naganap siya ng bunga at wala siyang makita. Hindi nagbigay ng bunga sa kanya. Kaya yung puno ay natuyo when Jesus spoke the word of faith. Nung sinabi niya yung salita ng pananampalataya, nang nirelease niya yung God kind of faith, naniwala siya sa kanyang sinabi sa pamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, ito rin yung salita o yung pananalita o yung parehong pananampalataya kung bakit nagkaroon ng mundo. Kung bakit nalikha ang mundo. Tandaan natin, nalikha ang mundo sa pamagitan ng salita. Because of the word of faith. Because of the faith of God. This is the same kind of faith that proclaims the word and the world came into existence. Makikita natin kung paano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung paano ito nagkaroon ng kaganapan sa mundo natin. God spoke His will into existence, of course, in the book of Genesis. The same word. Kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus, kung ano yung pananalita ng Panginoong Hesus, ito rin yung pananalita kung paanong nagkaroon ng mundo. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus, kung anong nakikita niya sa kanyang Ama, yun yung kanyang ginagawa. Kung ano naririnig niya sa kanyang Ama, yun yung kanyang sinusunod. Now, tingnan po natin itong makapangyarihang salita na ito. Tandaan natin, there is power in the Word. Genesis chapter 1, verse 3. We first learn about the power of God's Word back at creation. Repeatedly, God spoke His will into existence. At makikita natin,
in verse 3 ng Genesis chapter 1, then God said, sinabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Nung sinabi ng Diyos yung word of faith, magkaroon ng liwanag. Pangalawa, Genesis 1:6, then God said, let there be a firmament. Magkaroon ng kalawakan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, nagkaroon ng kalawakan. Ito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito yung pananampalataya ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos, nagkaroon ito ng kaganapan. Genesis chapter 1 verse 11. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind. Nung sinabi ito ng Panginoon, and the Bible says, it was so. Nangyari ito. Nagkaroon ito ng kaganapan. Genesis 1 verse 14, then God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night. Then nilikha niya ang araw at ang buwan na naghihiwalay ng araw at gabi. Take note of this, after 4 days, tsaka nalikha ang araw at buwan at mga stars. But first, God said, on the first day, God said, let there be light. So yung let there be light na yon, wala pa doon yung araw, wala pa doon yung buwan, wala pa doon yung mga stars. After 4 days, tsaka lamang sila nalikha para sila'y kukuha ng source doon sa liwanag na sinabi ng Diyos. So makikita po natin dito yung kapangyarihan ng Diyos. Isinagawa niya ang kanyang makapangyarihang salita sa pamagitan ng kanyang paglikha. Genesis 1 verse 24 or 1:20. Then God said, let the waters abound with abundance of living creatures. Genesis 1:24. Then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind. And of course, pang-anim, Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion. So nilikha ng Diyos ang tao ng ika-6 na araw. At makikita natin dito na nilikha niyang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang salita. Now take note of this, Hebrews 11 verse 3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Sa pananampalataya, naintindihan natin, naunawaan natin, and I pray ma-establish ito sa inyo, na ang mundo naitatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos makapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos, nagkakaroon ito ng kaganapan. So ano kaugnayan nun sa atin? Ano po yung connection nun sa atin? Pag-isipan po natin ito, ang Diyos nagsalita at nagkaroon ng kaganapan. Wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang sinabi. Yung sinabi niya, nagkaroon ng kaganapan. Walang pagkakaiba sa ating Panginoong Jesucristo. Because Jesus Christ is the exact representation of God Himself. He is the image of God. When Jesus spoke to the fig tree, nung nagsalita siya doon sa puno ng igos na mula ngayon, wala nang kakain ng iyong bunga, yung puno ay natuyo mula sa kanyang ugat. Walang manifestation, walang signs. Ang pagkatuyo ng puno ay nagsimula sa kanyang ugat. Why? Because he spoke the word of faith. He was speaking God's word and trusting it to be fulfilled just as he wanted it to happen. Nung sinabi niya, walang pag-aalinlangan sa kanyang pananalita at ito'y nagkaroon ng kaganapan. Again, ano ang connection nun sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga followers ni Jesus? You see, as believers and followers of Christ, we are called to say what Jesus said. Agree? Amen? Bilang tagasunod ni Hesus Kristo, ikaw ay tinawag upang sabihin mo kung ano sinabi ni Jesus. Amen? Tayo, ikaw at ako ngayon ay kinatawan, representative ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon. Sino rito naiintindihan niya, tinawag siya ng Panginoon? Amen? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How about the others? And this is my prayer. Again, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding be enlightened,
For what purpose? That you may know what is the hope of your calling. Amen? Maintindihan mo. Kaya ako maliwanag sa akin yung pagkatawag niya sa akin. Maliwanag sa akin kung paano niya ako tinawag at bakit niya ako tinawag. At dapat maging maliwanag sa iyo kung bakit kanya tinawag, bakit kanya binuhay. Amen? Bakit ka nabubuhay? Ako muntik na ako. Binigyan ako ng buhay ng Panginoon at naintindihan ko yung calling niya sa akin. Bakit? Kasi hindi pa tapos yung mission ko. The same with us. We are called as believers, as followers of Christ. You are called to say what Jesus said. You are called to do what Jesus did. Amen? Tinawag ka upang gawin kung anong ginawa ni Jesus. In short, we are called to follow and imitate the faith of Jesus. Jesus said, "Follow me and I will make you." Follow me, follow me. The word follow me is the same as imitate me. Sundan mo ako, sabi ni Jesus, gayahin mo ako. Kaya ang sino mang sumusunod kay Jesus, ang sino mang sumasampalataya kay Jesus, ang sino mang naglilingkod kay Jesus, nagiging kamukha ni Jesus. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha ni Jesus. Malapit na, pastor. Konti na lang. Ano point natin ngayon? Ano connection nun sa sinasabi natin? Kumbaga, kung ano si Jesus, kung ano sinabi niya, pwede nating sabihin. Kung anong ginawa niya, pwede mong gawin. Bakit? Kasi sumusunod tayo sa Kanya. Kasi naglilingkod tayo sa Kanya. Tingnan natin si Pablo. Sabi ni Paul sa Galatians 2:20, tingnan natin. Sabi niya, in the King James Version ng Bible, sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Sabi niya, ipinako na akong kasama ni Kristo. Ako'y namatay na nakasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na namamayani sa akin. At sabi niya, yung buhay na ipinamumuhay ko sa laman o sa pagiging tao, ipinamumuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos. He said the word, I live by the faith of the Son of God. Hindi nakasulat dyan na sa ibang version nakalagay na I live in the faith. Nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos sa ibang version. But in the original context ng Bible, it says, nabubuhay ako ayon sa kanyang pananampalataya. I live by the faith of the Son of God. In other words, yung kanyang pananampalataya, yung pananampalataya ni Hesus Kristo, yun ang aking pananampalataya. Yung buhay ni Jesus, yun yung aking pamumuhay. Yung pag-ibig ni Jesus, yun yung aking pag-ibig. Yung kagalakan ni Jesus, yun yung aking kagalakan. Amen. Ang sino mang naglilingkod, sumusunod kay Kristo, namumuhay ayon sa pananampalataya ni Hesus Kristo. Amen. Purihin ang Panginoon. I'm so excited to preach this word. Why? Kasi meron tong essence. At kung ito'y magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay, magkakaroon ka ng impact. At kapag may impact ka, wala nang impacto sa buhay mo. Lalayo ang impacto, lalayo ang masamang espiritu kasi naintindihan nila at maliwanag din sa iyo na meron kang authority. When you walk by faith, when you live according to the God kind of faith, you have that authority. Hindi mananalo sa iyo ang dyablo. Bakit? Kasi greater is He that is in you. You have that greater life. The greater faith of Jesus. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5, verse 1, he says, basahin natin ng malakas. Ready? Go! Therefore, Amen. Be imitators of God. Gayahin natin ang Diyos. Marami sa atin, ang dami nating ginagaya sa mundo. Yung iba ginagaya yung artista. Puro panggagaya ginagawa natin. Tayo mga Pilipino, magaling tayong manggaya. Pero bibihira sa atin ang ginagaya si Hesus Kristo. It's about time for us to follow and to imitate God sa buhay natin. Sa ating 19 na taon ng paglilingkod sa Panginoon sa lugar na ito.
Dapat meron ng impact sa'yo. Dapat may bunga na. Dapat productive na yung buhay mo. Dapat ginagaya mo na, sinusundan mo na, talagang namumuhay ka na si Kristo na yung nakikita sa'yo. That you no longer live, but Christ lives in you. Amen? Hindi na ikaw. Be imitators of God. You see, as believers and followers of Christ, we have to imitate God and release our faith through our words. Kung ano sinabi ng Panginoong Yesus, sundin natin. Kung ano yung sinabi niya, sabihin natin. Kung ano yung ginawa niya, sundin natin. Gayahin natin. Imitate natin si Yesu Cristo. Amen? Ito yung tema natin. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Tandaan natin mga kapatid, words, the word of faith. Nagkakaroon ito ng reflection. Nire-repeat nito yung salita ng Panginoon. This is a key element in living the God kind of faith. Ang susi upang mamuhay ka ng katulad ng pananampalataya ni Jesus, katulad ng pananampalataya ng Diyos. Ang susi upang tularan mo, upang i-imitate mo, upang sundan mo ang Diyos sa iyong buhay, ay ang pagkakaroon ng pananampalataya ng katulad sa Diyos. But the question today is this: how does the God kind of faith works? Paano ang pananampalataya ng katulad ng sa Diyos ay gumagawa? Paano ito mag-work sa iyo? Paano ito mag-work sa akin? I'm here teaching, preaching the Word of God. I'm not teaching and preaching based on my mind or my own understanding, but based on the wisdom or based on my experience sa Word of God. You see, there are two things to notice about how the God kind of faith works. Dalawang bagay. Tandaan natin ito, dalawang bagay lang. Una, believe what you say. Sabi mo sa katabi mo, paniwalaan mo ang sinasabi mo. Pag sinabi mo, paniwalaan mo. Pag sinabi mo, panindigan mo. Amen? Para magkaroon ka ng pananampalatayang katulad ng sa Panginoong Jesus. Because we, as believers and followers of Christ, we are called to say what Jesus said. We are called to do what Jesus did. We are called to imitate Jesus. We are called to follow Jesus. First, believe what you say. Paniwalaan mo ang sinasabi mo. Panindigan mo yung sinasabi mo. Pangalawa, say what you believe. Sabi mo sa katabi mo, sabihin mo ang pinaniniwalaan mo. Amen? Kung ano ang pinaniniwalaan mo, lumabas ito sa bibig mo. Yun yung susi. Believing and saying. Believe what you say and say what you believe. Hindi po sapat na maniwala ka lang. In order to get God to work for you, para ang Diyos gumalaw sa'yo, para ang Diyos kumilos sa'yo, you must believe what you say. You must say what you believe. Amen? Kung nais mo ang Diyos gumawa ng himala sa iyo. Ako, ang dami ko nang naranasang himala. Magmula nung nakakilala ako sa Panginoon, magmula nung naglingkod ako sa Panginoon, way back 1986, hanggang ngayon, 2023 na. Ang dami kong nakitang himala. Ang dami kong naranasang himala. Sinamahan ako ng anghel ng Panginoon. Ang Panginoong Isus nagbigay sa akin ng vision. Nakakita ako ng mga himala. Nakaranas ako ng himala. Bakit? Kasi pinaniniwalaan ko ang sinasabi ko. At sinasabi ko ang pinaniniwalaan ko. Ano ang purpose ko? Ano ang point ko? Pinaniniwalaan ko si Jesus. Sinusundan ko ang Panginoong Jesus. Ginagaya ko ang Panginoong Jesus. Hindi ako nanggagaya ng ibang tao. Ang aking sinusundan ay ang Panginoong Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang kailangan mong sundan at gayahin ay ang Panginoong Jesus. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Sa maraming taon ng paglilingkod ko sa Panginoon, pag nagdadala ko ng tao sa Panginoon, itinuturo ko siya kay Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang kaligtasan. Si Jesus ang nagbabago ng buhay. Si Jesus ang nagbibigay ng pag-asa, hindi sa akin. Kasi pag ang tao pinasuod ko sa akin,
miserable ang magiging buhay niya. Kasi ako naging miserable ang buhay ko nung ako'y sumunod sa sarili kong kagustuhan, sa sarili kong kalooban. Mula noon hanggang ngayon, ang sinusunod ko ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay kasama natin. Amen. You see, the key to God kind of faith is believing and saying. Ang susi sa makadiyos na pananampalataya o sa pananampalatayang katulad ng sa Diyos ay pananampalataya at pagsasalita. Believe what you say, paniwalaan mong sinasabi mo. Mark 11 verse 23, dun sa ating context, tingnan natin. Jesus said, I say to you. Jesus is saying to you, He said, I say to you, whoever says and does not doubt in his heart, but believes. Ang sino man, sabi niya, ang sino man, kahit anong kalagayan mo, kahit mahirap ka lang, kahit hindi ka nakapag-aral, ikaw ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus. Whoever, ikaw ito. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw ito. Huwag kang mag-alinlangan. Whoever says and does not doubt in his heart but believes. Ang sino man na hindi mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Jesus said, he shall not doubt. Jesus said, you shall not doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Throughout the Bible, makikita mo si Jesus, against siya, laban siya sa mga taong nag-alinlangan. Hindi siya nakakagawa ng himala sa taong nag-alinlangan. Hindi siya makakilos sa taong walang pananampalataya sa Kanya. Wala siya nagawang himala sa lugar niya, sa bayan niya, kasi yung mga taong kasama niya hindi naniniwala sa Kanya. Lagi niyang sinasabihan ng Kanyang mga alagad, hanggang kailan ko kayo sasamahan o kayo na maliit ang pananampalataya. So napakahalaga sa Kanya ang pananampalataya. Faith is the substance of things we hope for. The evidence of things not seen. Yun yung faith. Ito yung katunayan ng mga bagay na inaasahan mo. Ito yung ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Yun yung pananampalataya. Na ikaw ay manalig ka sa Kanya, sumampalataya ka, na huwag kang mag-alinlangaw. Now, take note of this word. The word heart in Greek is cardia, which means the center of the spiritual life or the inner man. Ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus na puso, hindi yung pusong laman, kundi yung spiritual being, yung totoong ikaw, the real person, the inner person, the spiritual person. So Jesus is speaking to the spirit, to the inner man, to the inner being, that he should believe. Jesus is speaking to your heart, to your spirit, to the inner person, to you, that you shall not doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mag-alinlangan. Tanggalin mo yung pag-aalinlangan. Bakit? Kasi ang pag-aalinlangan sa dyablo yun. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. So the Lord Jesus is saying that the spirit or the inner being is the one who believes in his heart and therefore speaks the word. Ang sino mang sumasampalataya sa kaibuturan ng kanyang spirito, sa kanyang inner being, sa kanyang inner life, magsasalita siya. Here we see the basic principle of the God kind of faith. It is believing with the heart, in your inner life, and saying the word in your mouth. Yun yung basic principle. Pananampalataya sa iyong kalooban, sa iyong spirito, sa iyong inner life. Yung totoong ikaw ay yung espiritu. Ang totoong ako ay espiritu. Pag namatay na ako, wala nang espiritu rito. Kaya ka gumagalaw kasi yung spirit being nakatira dyan. Now, take note nung kanina, di ba, Mark 11 verse 14, sabi ni Jesus, wala nang kakain ng bunga mo. Ano sinabi niya? Nung sinabi niya yon, natuyo yung puno. Jesus believed what He said. Pinaniwalaan niya yung kanyang sinabi. Of course, kung nagkaroon ng mga bagay na nakikita, dahil nagkaroon ng mga bagay na nakikita natin at nakita natin lahat ng mga bagay sa mundong ito, because God believed it and He said it, speaking the earth into existence. Nung sinabi ng Diyos, nangyari. Nung sinabi ni Jesus, nangyari. Bakit? Kasi pinaniwalaan niya.
Believe what you say. Maniwala ka na yung bundok ng problema mo. Maniwala ka na yung sakit at karamdaman mo ay matanggal. Maalis sa buhay mo. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, it says, in the Christian Standard Bible, it says, since we have the same spirit of faith, in keeping with what is written, we have the same spirit of faith, and in keeping what is written, kung ano yung nakasulat, I believe, therefore I spoke. We also believe, and therefore we speak. Ano man yung pinaniniwalaan mo, sabihin mo. Kung naniniwala ka sa kasaganaan ng buhay, sabihin mo. Kung naniniwala ka sa kahirapan, sabihin mo, and then it will happen to you. As a man thinks in himself, so is he. That is what the Bible says. That is what is written. We have the same spirit of faith. Lahat tayo, bawat sa tayo, binigyan ng measure of faith. And it's up to you kung paano yung faith na yun lalago, lalaki, na magiging great faith. Hinangaan ng Panginoong Isus ang centurion. Bakit? Kasi yung centurion, meron siyang alila. At sinabi niya, Lord, meron akong alila. Pagalingin mo siya. At ang Panginoon sabi niya, pupunta ako. Pero sabi ng centurion, Lord, ako po ay nasa ilalim ng authority. Pag sinabi ko sa isang alipin ko, gawin mo ito. Gagawin niya. Pag sinabi ko sa kanyang, humayo ka, hahayo siya. Sabi niya sa Panginoon, sabihin mo lang ang salita. Amen? At gagaling na ang aking alipin. When Jesus spoke the word of faith, when he believed in the word of faith, then he received. Tinanggap niya yung kagalingan ng kanyang lingkod. Amen? We have the same spirit of faith in keeping what is written. Yung inaagasan ng dugo, sinabi niya, in Mark chapter 5, inaagasan siya ng dugo for 12 years. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. She spoke the word of faith. She said it. Pinaniwalaan niya yung kanyang sinabi. Kaya nung nahipo niya yung laylayan ng damit ni Jesus, ang kagalingan ng kapangyarihan ay dumaloy sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, paniwalaan mo yung sinasabi mo. Kung nais mo ng kagalingan, paniwalaan mo. Kung nais mong maalis ang kahirapan sa buhay mo, paniwalaan mo. Kung nais mong maalis ang kalungkutan sa buhay mo, paniwalaan mo. Paniwalaan mo yung sinasabi mo. Amen. Amen. Hallelujah. Marami tayong bundok ng problema, marami tayong bundok ng pagsubok. Maniwala ka na matanggal sa iyo lahat ng mga pagsubok na ito. Pati ang tukso. Ang tukso, paikot-ikot lang yan. Pag pinapasok mo yan, talo ka. Pero pag sinabi mong tukso, lumayas ka in Jesus' name, alis siya. Paniwalaan mo yung sinasabi mo, aalis yun. Amen? Believe what you say. Pangalawa, say what you believe. Sabihin mo ang pinaniniwalaan mo. Mark 11:23, again, Jesus said, I say to you, whoever, kahit na sino, kahit na bago ka lamang na nakikinig ng salitang ito, kahit na first time ka lamang, kahit matagal ka na, kahit na bata ka, kahit na wala kang aral, wala kang magandang kalagayan sa buhay, basta maniwala ka sa sinabi ni Jesus. Bakit? Lumabas ito sa bibig ni Jesus. Jesus said, walang sinabi si Jesus na hindi nangyari. Lahat ng sinabi ni Jesus nagkaroon ng kaganapan. Kaya importante sa akin ang mga salita ni Jesus. Importante sa akin ito. Namumuhay ako para dito.
Ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ito ang nagbigay sa akin ng kapamahalaan. Ito ang nagbigay sa akin ng kagandahan ng buhay. Ang salita ng Diyos, ang pag-asa ng bawat isa. Ito ang liwanag sa iyong buhay. Amen. Kaya nga nung nagkasal ako, kinasal ko ng aking anak, pinapledge ko sila rito. Nung hinawakan nila ang Biblia, ang salita ng Diyos. Hindi lamang sila kinasal sa isa't isa, kinasal sila sa Diyos at kinasal sila sa aral ng mga salita ng Diyos. Noong nakaraang araw, umaten ako ng kasal, ninong ako sa isang katolikong simbahan. Pumasok ako. Nagkasal si Father. Pero nagbigay lang sila ng Biblia doon sa binagkasal, pero walang pledge, walang pangako, walang covenant sa salita ng Diyos. At ito ang problema natin. Marami sa atin pinanganak na mayroong reliyon, naniwala tayo sa reliyon, ipinanganak tayo, sagrado, kandado, ito na ako. Mamamatay na ako sa aking reliyong ito. Maraming tao ganon eh. Tandaan po natin, pag sinabi mo yon at gano'n ang paniniwala mo, mananatili kang sarado. Hindi ka mabubuksan kasi sinabi mo, nakakandado ka na. Pero pag sinabi mong pwede akong mabuksan, maiintindihan mo ang daan ng kaligtasan. Kasi sa atin, ang gumawa ng kasamaan may reliyon. Ang humatol may reliyon. Ang nagnakaw may reliyon. Ang nang-hold up merong reliyon. Hindi reliyon ang kasagutan sa atin. Ang kasagutan ay ang pagkakaroon ng relasyon kay Jesucristo. Si Jesus ang kasagutan. Kaya ako'y matindi yung aking pagmamahal sa salita ng Diyos. Makita mo ang Biblia ko, puro sulat yan. At nagbibigay ako ng Biblia. Kaya lang nalulungkot ako sa mga taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Mga kapatid, lumabas ito sa bibig ng Panginoong Hesus. Tingnan natin. Sabi niya, Jesus said, I say to you, whoever says to this mountain, ang sino man magsalita sa bundok na ito, figuratively speaking, yung bundok na yun ay bundok ng problema, bundok ng pagsubok, bundok ng sakit at karamdaman, bundok ng depression. Saying, be removed and be cast into the sea. And does not doubt in his heart, but believes. Take note of the word, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. 1 time to believe, 3 times to speak. Whoever says, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Makakamit niya kung ano yung kanyang sinabi. Mga kapatid, i-confess natin ito. Sabihin natin, God's word works. Lakasan po natin. God's word works. God's word works. God's word works. Sige. God's word works. God's word works. Amen? Amen? Ang salita ng Diyos ay gumagalaw. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay kumikilos. Let us go back to Mark 11 verse 14. It says, here we see that Jesus spoke to the tree with a word of faith, saying, may no one ever eat your fruit again. He wasn't speaking about the tree. He was speaking directly to the tree. Talagang yung puno kinausap niya. He had spoken to the root of that particular situation. Hindi siya tumawag ng apoy mula sa langit. He went to the roots. Pumunta ang Panginoong Hesus sa ugat ng kawalan ng pagbubunga. Kapag ang isang puno hindi nagbubunga, o kapag ang isang Kristiyano hindi nagbubunga, yan ang problema. Baka matuyo ka. Huwag naman. Jesus went to the roots. Jesus said, no one ever eat your fruit again. He spoke the word of truth. Sinabi niya yung salita ng pananampalataya. It is the same with our situation.
pareho din to sa atin, mga kapatid. Kung naniniwala ka kay Jesus, kung naniniwala ka sa kanyang salita, kung naniniwala ka na ikaw ay tagasunod ni Jesus, speak to the mountain of your problem and say to your problem, be removed and be cast into the sea. Speak to your troubles in life. Speak to your depression. Speak to the root of your poverty and curse it. Pinanganak ka mahirap. Ipinanganak kayo sa isang pamilyang mahirap. Ako, pinanganak ako sa pamilyang mahirap. Hirap na hirap kami sa buhay. Isang beses lang kami kumakain, tanghali lang. Sa gabi, sa umaga, hindi na. Hirap na hirap kami. Sa gabi, minsan umiiyak ako nung bata ako kasi wala kaming pagkain. Hirap na hirap kami. Noong nakakilala ako sa Panginoong Hesus, sinumpa ko yung kahirapan. Hindi kasalanan na ipinanganak kang mahirap, pero mamatay kang mahirap at mabuhay kang mahirap. Yan ay hindi tama. Pinanganak ka na hindi ka maganda at mabubuhay kang hindi pa rin maganda at ikamamatay mo, pangit ka, kasalanan mo na yon. Amen? Ako dati hindi ako pogi. Sinumpa ko ang kahirapan. Sinumpa ko yung kapangitan sa aking buhay. Sumpain nyo yon. Hindi masama ang magsalita ng sumpa. Huwag ka lang manunumpa ng tao. Sumpain mo yung kahirapan sa iyong buhay. Sumpain mo yung kasamaan at kasalanan sa iyong buhay. Na ito'y matanggal sa inyo at ito'y matutuyo in Jesus' name. Speak to your sickness and diseases, if you have, and say to them, I cursed you. Kung meron kang cancer, speak to your cancer. Si Jesus, si Lord, kinausap niya yung puno eh. Nagsalita siya sa puno. Sinabi niya sa puno, wala nang kakain ng bunga mo. At yung puno natuyo mula sa kanyang ugat. Kung may cancer ka, speak to your cancer. Sabihin mo sa cancer, matuyo ka, matanggal ka sa akin. In Jesus' name. Believe what you say and say what you believe. Amen? Speak to the root of all your problems and all your troubles. Speak to the spirit of depression and say, be removed and be cast into the sea. In Jesus' name. Speak to your lack or say to your lack and insufficiency to be removed from your life. And command the blessings of God to come to you in Jesus' name. Sabihin mo yung pagpapala ng Diyos manahan sa iyo. David says, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Sinabi niya yon. Pag sinabi mo, magkakaroon ito ng kaganapan sa iyo. Believe what you say and say what you believe in Jesus' name. Believe in what you are saying and it shall be done. Once we speak God's word over a situation, we can trust that He will make it happen. Speak the word of God in your life. Take note of this, mga kapatid. The word of God affects change at the root. Ang salita ng Diyos buhay, gumagalaw, at ito'y kumikilos. Doon sa ugat, wala ka man nakikita, walang sign, walang mga manifestation, pero kapag kinonfess mo, sinabi mo ang salita ng Diyos, ito'y gagalaw at magkakaroon ito ng makapangyarihang pagkilos sa iyong buhay. Amen? Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, the Word of God is still working. Why? Because the word of God is forever settled in heaven. Heaven and earth shall pass away, but the word of the Lord shall not pass away. It will remain forever. The word of God. Speak the word of God in your life. Kahit hindi mo nakikita o nararamdaman, just speak the word of God. Our responsibility is to trust God's word to work. Yun yung responsibilidad natin na pagtiwala natin ang salita ng Diyos, kumilos, gumalaw sa atin. At pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang salita sa ating buhay. You can follow the example of the Lord Jesus. Pwede mong sundan ang ginawa ng Panginoong Hesus by proclaiming what you believe, which is based on the Word of God. Pag nag-proclaim ka, nagpahayap ka, it should be based on the Word of God. It should be based on the context. Kaya nga po yung sinasabi natin kanina, merong context.
I'm not teaching or preaching out of context. It is always in the context. I love expounding the Word of God because I love the Word of God. You see, if you need healing, you can boldly say, I am healed. Kung kailangan mo ng kagalingan sa iyong karamdaman, you can boldly say, I am healed. Because Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter chapter 2 verse 24 says that Jesus paid the price for our healing. Take note of Isaiah 53. Basahin natin. Verse 5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Amen? Yung kaganapan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus, yung pagbugbog sa Kanya, yung pananakit sa Kanya, yung lahat ng Kanyang mga sugat, sa pamagitan nun tayo nagkaroon ng kapayapaan. There was a great exchange on the cross of Calvary. Our sins to His forgiveness. Our sickness to His healing. The Bible says, it is written, by His stripes we are healed. 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins. Kinuha niyang lahat ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan doon sa krus so that we might die to sins and live for righteousness. Mamatay ka sa kasalanan. Doon lang tayo dapat mamatay. Sa kasalanan. At mabuhay tayo sa katuwiran sapagkat sa pamagitan ng Kanyang mga sugat, ikaw ay gumaling. It is written. Past tense, you are healed. So believe what you say and say what you believe. If you need provision, you can proclaim according to Ephesians 1:3 and Philippians 4:19. It says, Ephesians 1:3, it says, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. You are blessed already. You are blessed through Jesus Christ. Philippians 4:19, it says, My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sino yung tumutugon? Sino yung nagkakaloob? Sino yung nagbibigay sa atin ng katugunan sa lahat ng pangangailangan? Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nais mo ng kagalakan, ng kapayapaan, Romans 5:15 verse 13 says, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Ang kapayapaan, ang mga tao naghahanap ng kapayapaan, gumagasto sila para maging mapayapa. Kung saan-saan sila nagpupunta para maging mapayapa. Kung sino-sino binabayaran nila para sumaya sila. Yung iba nagpupunta sa punchline o sa mga ano, para maging masaya lang sila. Ganun. Gusto maging masaya. Pero yung kagalakan, yung kapayapaan, ay galing sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Faith is believing the Word of God regardless of your situation or circumstances and problem. Now, gusto ko lamang po itong i-clear. Itong misunderstanding na minsan ay sinasabi ng ibang tao. You see, listen carefully mga kapatid. Faith does not mean you deny your situation. Ang pagkakaroon ng pananampalataya, it doesn't mean na dinideny mo yung sitwasyon mo. Na dinideny mo yung sakit o karamdaman o yung mga circumstances sa iyong buhay. That is foolishness. Pag dinideny mo yon. But faith means that you deny its right. Nire-reject mo, tinatanggihan mo yung kanyang karapatan sa iyong buhay. Nire-reject mo yung karapatan niya na manakit sa iyo. Walang karapatan ng dyablo, walang karapatan ng sakit na ikaw ay kanyang pahirapan. Espiritu sila, wala silang karapatan sa iyo. You are also a spirit being. You have that authority to command them to get out from your life. Believe what you say and say what you believe. Dinideny mo. Nire-reject mo yung karapatan niya na manakit. By declaring what the Word of God says about your situation, circumstance, or problem. You see, we never deny the reality of things, but we deny and reject its right upon our body. Nire-reject natin. Kaya ako nung nagkasakit ako, talagang nireject ko. Tinaboy ko ang sakit at karamdaman sa akin. Gusto ko mamuhay sa kalusugan. But still, we're still human, but we need to walk by faith.
We need to live by faith. We must remember that our God always has the final say. Not the doctor. We believe in the doctors. Naniniwala tayo sa kanila, pero hindi sila yung final authority sa atin. Ang final authority ay ang Diyos. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. That is why you must believe. Maniwala ka. Huwag kang mag-alilangan. Paniwalaan mo yung sinasabi mo. Panindigan mo yung sinasabi mo ayon sa salita ng Diyos. Lagi tayong ayon sa salita ng Diyos. Pag ito'y wala sa salita ng Diyos, hindi natin ito tinatanggap. Pagka meron nagsalita na wala sa salita ng Diyos, wala sa Biblia, hindi natin ito tinatanggap. Kaya nga sabi ng Mark 11 verse 24, Jesus said, "Therefore I say to you, whatever," take note of the word whatever. Whatever things you ask when you pray, believe that you receive them. Maniwala ka na tinanggap mo na. And you will have them. Amen. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoong Hesus na parito para tayo bigyan ng buhay. Pero meron tayong kaaway. Ang dyablo na parito para ikaw ay saktan, nakawan at patayin. Para alisin ang pananampalataya sa iyo. Sa ating 19 na taon na paglilingkod sa Panginoon sa lugar na ito, nais ng Diyos ang bawat isa mamuhay sa pananampalataya. Merong reward ang pamumuhay sa pananampalataya. May kagalingan, may kagandahan ng buhay, may kalusugan ng buhay. Amen? Speak the right words and believe. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. In conclusion, mga kapatid, lahat tayo, lagi tayong may choice. Lagi tayong merong pagpili. Pwede mong piliin kung ano yung magiging outcome ng iyong buhay sa sarili mong decision, sa sarili mong pamamaraan. Pero pwede mong piliin kung ano magiging outcome, magiging resulta ng iyong buhay sa iyong pananampalataya sa Diyos, sa iyong pananampalataya kay Kristo. Na ang buhay ni Kristo maging buhay mo. Ang pag-ibig ni Kristo maging pag-ibig mo. Lalo tigit ang pananampalataya niya maging pananampalataya mo. Amen? Let us bow our head. Let us close our eyes and pray. Lord, thank you for giving us this opportunity to declare your word, to preach your word to your people. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for giving us this word. Now lead us, Lord, to live by faith, to live according to the God kind of faith. Ayon sa pananampalataya ng Diyos. Ayon sa iyong pananampalataya, Panginoong Hesus.